Kaibigan, sa pagtingin lang sa mukha, usually yung mga doktor malalaman na kung may sakit yung pasyente o wala. Sabi nga ng isang kakilala kong doktor, pagpasok pa lang sa clinic, isang tingin pa lang, mga 2-3 seconds, dapat meron ka ng clinical eye. Yan ang tinatawag na clinical eye. Isang tingin pa lang, dahil sa experience ng doktor, nakikita niya, ay, ito mga possibilities na sakit based on experience. So, bilang internist and cardiologist, usually makikita namin sa mukha. Ito naman, mga kakaibang signs lang, tuturuan ko na rin kayo. Kaya nyo rin naman malaman to. Ito yung mga nice to know. Sa tenga, may tinatawag na earlobe crease. May mga tao may linya dito sa tenga. May line. Yung mga may line sa tenga, ito proven to ng medical studies, medyo mas mataas yung risk ng heart disease at cholesterol. Sabi nila parang humihina yung mga tissues Parang ganyan kaya nagkaka-earlobe. Yung iba naman, parang yellow dito sa mata. May lumalabas na tumutubo ditong yellow. Mamaya papakita ko, cholesterol yon. Merong iba naman, may ring ng arcus senilis, may ring dito sa mata. Kung wala pa kayong 40 years old, pwedeng cholesterol din yun. Yung iba may namumula sa muka, papakita ko rin sa inyo. O iba may sugat dito. O numinipis yung buhok. O titingnan natin yung mga signs. Ito maputla Ito. Maputla siya. Ayan, Pag healthy skin, kita mo naman ng healthy skin Talagang mapula-pula, maganda yung blood supply, 'di ba? Lalo na kung mas bata pa. Pag matanda, natitingnan natin kung healthy o hindi. Ito, parang ganito. Pag may nakita kaming patient na mayat, lubog siya. So, weight loss siya, namayat siya. Ito, bagsak dito. So, bakit namayat? Pag isang pasyente namayat, ang tatanungin mo, ba't ka namayat? Nagda-diet ka ba? O ano? Pag hindi siya nagda-diet, namayat siya ng 10 pounds, lalo na kung edad 40 pataas, lagi tayong mag-iisip ng hanap tayo ng bukol. Diba? Oo, laging rule out cancer lagi yan. Bakit? Kadalasan yung cancer, walang sintomas. Yung mga stomach cancer, pancreatic cancer, colon cancer, marami dyan, walang sintomas, liver cancer. Ang unang sintomas niya, namamayat. Kasi yung mga cancer, kinakain yung mga sustansya ng katawan niya. So, pag namayat, walang dahilan, kailangan papatest para mahanap kung ano nangyari. Pwede rin naman hindi bukol. Pwedeng nagda-diet lang siya. Possible. Okay? Kung nagda-diet. Pwedeng may hyperthyroid siya. Overactive yung thyroid niya. Ipapacheck ang T3, T4, TSH. Pag hyperthyroid ka, namamayat din. Meron naman pagtingin mo hindi payat, mataba siya. Okay? Tapos kung medyo mataba siya, tingnan mo yung sa leeg. Pag nakakita ka ng ganito, nangingitim. May itim siya. O dito sa batok, kita nyo, nangingitim. Ito, nangingitim mo. Ang tawag dyan, acanthosis nigricans. Ito, common to sa diabetes. Okay? Pwedeng overweight lang, mataba lang masyado, kaya nangingitim to, pwedeng may diabetes. Common din yan. Tapos sa diabetes, minsan dito sa batok, parang nagkakabukol-bukol pa Tapos, common din itong nakikita na acanthosis nigricans. Pwede rin yan sa syndrome X. Anong syndrome X? Ang syndrome X, tawag dyan, metabolic syndrome. Sabi na metabolic syndrome, parang napakyaw mo yung mga sakit. 5-in-1, maraming sakit. May diabetes na siya, may high blood na siya, mataas pa cholesterol niya, overweight pa siya, sama-sama yung mga sakit. Metabolic syndrome. Yun na nangyari. Malaki ang tiyan, lahat yung magkakasama. Kaya magkakasama itong sakit O nakuha mo lahat to, high blood, high cholesterol, diabetes, metabolic syndrome tawag doon. Pwede rin magkaroon ng ganito. Ito naman, anemic. Isang tingin mo pa lang, maputla siya masyado. May eye bags pa siya. Okay? Tapos titignan namin dito sa ilalim ng mata. Ito, palpebral conjunctiva. Ito ang maputla din. Dapat kulay nito ma-pink-pink So, pag maputla siya, anemic siya.
So, bakit anemic ako? Isipin ko agad, ganitong age. Baka may bleeding yan. Hahanapan ko na may pagdurugo. Malakas ang regla. May ulcer na dumudugo. O merong problema sa katawan na ba't siya namamay. Pwedeng kidney problem. Kidney problem, anemic ka rin. Diba? O baka hindi kumakain o ano. So, pag anemia, kulang ang kulay sa muka, hahanapan mo. Papa-blood test tayo, complete blood count. Makikita kung mababa hemoglobin, hematocrit. Sa Pilipinas, maraming buntis, anemic. Sa Pilipinas, mga bata, maraming anemic, may bulate. May bulate, kinakain ng bulate yung dugo. Diba? Kaya nagiging anemic. So, maraming dahilan. So, isang tingin pa lang, uy, kita na agad. Ito, isang tingin pa lang, madilaw ang mata. Madilaw ang skin. Ayan, no? Madilaw siya. Jaundice yan. Pagkita mo naman, tingin sa taas, sa baba, makita mo madilaw. Kaya lang minsan, mahirap makita minsan. Like say, yung mga exposed sa araw, jeepney driver, mga conductor, o yun nasa, o basta construction worker, exposed sa usok. Minsan, dirty sclerae, parang madumi na grayish na parang yellow. Minsan hindi ka sure eh. So pag hindi ka sure kung madilaw ba o madumi lang yung mata, tinatanong ko yung kulay ng ihi. Anong kulay ng ihi nyo? Pag sinabi niya kulay ng ihi, dark yellow, parang tsaa. Yan, parang tsaa ihi niya, tapos nanilaw siya, tunay na jaundice yun. Kasi maraming cause ng jaundice, mga hepatitis, gallbladder, liver problem. Very common dito, hepa A, hepa B, naninilaw yung ihi. Okay? Lalo na kung may barado dyan sa gallbladder, sa bile duct, nag-a-accumulate ang bilirubin sa skin. Yan, nag-iipon. Tapos, nag-iiba din yung kulay ng ihi. Yan, jaundice. Important to. Ito, kailangan mapacheck to agad. Papacheck SGPT, SGOT, baka mataas. Okay? Baka may liver problem. Pero kung fatty liver lang, hindi dapat umabot ng ganito. Ito, tingnan nyo. Kitang-kita sa mata, meron siya mga puti, may yellowish siya. Yellowish, parang may kaliskis. Oh. Santelasma yan. Ayan, oh. Bakit naglalabasan sa mata? Cholesterol po yan. So, mataas ang cholesterol niya, baka 300, 400 cholesterol. Malamang may sakit sa puso din. Yan, ang cholesterol dito. Sa mata mismo, sabi ko, may bilog. Tapos yung tenga, minsan may linya dito. Yan, oh. Sign of high cholesterol and heart disease. Ang tingin pa lang. Hindi na to usually na-operahan. Eh. Usually, nilalagyan nila ng makeup. Diba? So, bago umabot dito, pa-check din natin cholesterol natin. Iwas sa matataba. Minsan sa lahi yan. Ito, yan, isang tingin pa lang, oh. Meron siyang rashes na kakaiba. Para siyang butterfly. Ayan, oh, paru-paro. Ayan, oh, paru-paro siya, oh. Ang itsura niya. So, butterfly rash sa muka. Common to sa lupus. Lupus or SLE, autoimmune disease. 90% to sa babae, 10% sa lalaki. Nagkakaroon ng kidney complication. Meron sa puso. Autoimmune yan. Yung katawan mo mismo ang umaaway sa sarili mong katawan, kaya nagkaka-rashes. Ang tingin pa lang, ay, ano to, butterfly rash. Minsan, meron naman, mapula lang one side. Iba naman yon, rosacea. Rosacea yon. Sa derma tayo papacheck up. So, ito. Ito rin, isang tingin sa muka, babae, maraming balahibo. Okay? Maraming facial hair. Okay? Bakit dumadami facial hair niya? So, babae, medyo overweight, maraming bigote, balbas dito, irregular ang regla, hindi mabuntis, isipin nyo na agad, PCOS. Very common ang PCOS. Polycystic ovary syndrome, PCOS yan, ang ovary, maraming mga cysts. Dahil doon, nagiging overweight, hirsutism, ayan, no, hindi siya normal. Okay? Hindi mabuntis. So, diet talaga to. Diet at minsan may gamot binibigay. Dahil overweight yan, nangingitim na rin. PCOS yan. So, isang tingin pa lang, kita mo na. Siyempre, pag tingin mo sa mukha, tingnan mo na kung may mga nunal-nunal. Diba? Ito, nunal dapat sa buong katawan. Merong nunal na masama, na cancerous, melanoma. Merong nunal na hindi masama. Actually, sa atin, dapat hindi ganun karami yung may skin cancer. Pero meron din tayo nakikita. Okay? Ang sign ng skin cancer,
lampas sa 6 millimeters ang 6 millimeter, 6 mm yung nunal, ang size. So, ang 6 millimeter, kung meron kayong Mongol na pencil, di ba? Mongol pencil, nung estudyante tayo, may eraser yon, di ba? Ang size nun, mga 6 millimeter. So, pag mas malaki sa Mongol pencil na yung dulo, pa-check mo na, masyado na malaki. Ito kasi, kahit malaki siya, pwedeng hindi siya cancerous eh. Pwede pa rin. Kasi nga, yung border niya, mabilog. Usually, ang cancerous, medyo tabingi ang border. Tapos, ang kulay niya kasi itim lang eh. Oo. Pag isang kulay lang, mas okay. Ang ayaw mo, merong maitim, merong gray, merong parang light silvery. Pag pabago-bago ang kulay, mas ayaw mo yun. Tapos, biglang lumalaki. Mas malaki sa 6 mm, iba-iba kulay, jagged edge, asymmetrical, at lumalaki, ayaw natin. Patanggal na lang yan para sigurado. Si Doc Lisa, may nunal dati, pinatanggal na namin. May tao talagang manunal. Ito, mouth sores. Okay, common yan dito. Ako, nagkakaroon ako yan dito sa ibabaw, sa baba. May tao kasi talagang merong herpes virus type 1. Hindi to nakukuha sa sex, ha. Iba yung herpes sa sex, iba to. Ito yung sa bibig, eh. Meron tayo nakatagong virus sa katawan pag tayo ay super stress, super pagod, may problema, may namatay sa pamilya, may iniisip masyado, lumalabas siya. Usually every few years. Oo. So, pag lumabas siya, minsan sa baba, sa ibabaw, pahinga ka lang. Pahinga ka lang siguro mga isang linggo. Merong mga antiviral. May antiviral na acyclovir, valacyclovir, iniinom. Merong pamahid na cream, pwede rin. Tapos pahinga mo lang. Dapat gagaling ka rin naman yan kung madalas ito cold sore. Minsan naman, hindi cold sore dito sa muka. Dito may sugat-sugat dito sa side. To, common to sa bata. May sugat-sugat dito sa side. Pag sugat-sugat sa side, corner of the mouth, pwedeng vitamin B. Bili ka ng vitamin B complex. Okay? Baka kulang ka sa vitamin B, nagsusugat-sugat. Pwede rin yan. Ito, frown lines. Yung frown lines, iba yan, masungit yan eh. Frown lines. So, nakakunot. May lumpy, yung sinabi ko na sa inyo sa mata, cholesterol, dark rings sa neck, may diabetes. Yan, so sa corner ng mouth. Ito, obvious naman to pag nakita mo. Ano siya? Bell's palsy siya. Ngayon, pag may tao nakita kayong nakangiwi, okay? Ayan, tumatawa siya eh. Pero ang problema, itong side lang niya ang tumatawa. Ito, ayaw gumalaw. Hindi to nakabotok sa ayaw gumalaw. Okay? Tapos yung mata niya, hindi gumagalaw o hindi lumiliit eh. So, dalawang possibility. Pwedeng Bell's palsy na mas common, yung Bell's palsy, or stroke. Okay? Pag Bell's palsy, ganito mangyari. Napatawa siya, ito lang gumagalaw. Pareho sa pinakita ko, Bell's palsy lahat yan. So, sa Bell's palsy, pag pinapikit mo siya, hindi siya pipikit. Hindi to pipikit. Ibig sabihin, paralyzed itong harap, paralyzed itong mata, paralyzed din ang bibig, Bell's palsy. Buong facial nerve na paralyzed. Bell's yan. Usually, Bell's mas gagaling eh. Dati, si Bernadette Sembrano, kaibigan natin, nagkaroon siya ng Bell's. Pero sige lang siya. Nag-host pa rin siya. Gumaling din naman. Minsan, di mo alam anong cause eh. So, Bell's palsy yan. Ang stroke, pag pinapikit mo ang stroke, pipikit siya. Sa stroke, okay ang mata. Ito lang ang hindi gumagana. Itong bibig sa baba. Okay? So, pag okay sa mata, bibig lang, stroke yun. Mas malala yung stroke. Diyan mo malalaman kung stroke or Bell's palsy. Ito, yan, sa tingin pa lang, nakaluwa ang mata. Okay? Dapat kasi, itong sa mata, hindi mo makikita yung buong bilog ng mata. Tingnan nyo, tumingin kayo sa salamin. Yung buong bilog ng mata natin, dapat nakatakip tong ibabaw. Dapat takip yan eh. Itong eyelid natin, nakatakip. Hindi mo kita dapat nakatakip konti yan. Nakatakip ka konti. Okay, so ito, kita mo yung bilog eh. So, bulging, exophthalmos yan, hyperthyroid. Thyroid problem na pinabayaan, hinayaan, hindi ginamot. Marami yan, kababayan natin. Kasi nga, hindi napapacheck. Yung nakaluwa na mata,
hyperthyroid siya, sintomas, naiinitan, mabilis ang heart rate, pinapawisan, nagloloko regla, minsan nagtatae, init na init siya lagi, hyperthyroid. Papacheck ang T3, T4, TSH. Makikita na hyperthyroid. Mataas ang T3 niya, mataas ang T4, mababa TSH. Gagamutin, may gamot tayo dyan. Okay? So, dati sa mga pasyente mahirap, marami ako binibigay ng gamot eh. So, hindi yan ng gamot. Pag hindi mo ginamot ang hyperthyroid, pwede magka-heart failure. Pag humina na ang puso, kakapalpitate, pwede mamatay ang pasyente. Ito, pinabayaan na hyperthyroid yan. Ito, tingnan natin. Ito, obvious agad to sa amin eh. Medyo maga ang face. Yung kulay ng muka, medyo grayish. Diba? Medyo grayish. Tingnan nyo yung mata, maga. Ayun, may maga. Ayun, may maga, grayish, maputla, medyo maga ang lips. Kidney failure po to. Kidney failure. Kasi sa kidney failure, hindi makalabas yung ihi, hindi makalabas ang tubig, nag-iipon yung mga waste products, kaya nag-iba ang kulay. Anemic ang may kidney failure kasi kailangan ng katawan natin, may ginagawang hormone kasi yung kidney para mag-produce ng dugo ang bone marrow natin. Wala rin siya, kaya anemic sila, tapos yung tubig hindi nakakalabas. Ang manas ng kidney problem sa mukha. Ayan o. Manas. So, kidney failure agad, isang tingin pa lang. Kita na. So, dapat ma-check, baka nagdadialysis yung patient. So, yan o, makikita sa mukha. Marami pa ibang mga faces eh. Tawag nila dyan mga faces. Ito, exophthalmos, nakalabas ng mata. Ito, kahit sa mga bata, merong mga bata, kita mo sa mukha eh, ayan o, na meron sila, nung pinanganak sila, merong konting diferensya. Ayan. So, kita. Ito yung sinasabi ko sa'yo, nakaluwa ang mata, goiter, malaki. Ito, maga o, pang kidney to, ayan o, maga o. Ito, jaundice, madilaw o. Bukod sa mukha, bukod sa bibig, bukod sa kulay, ako kasi minsan nakikita ko rin sa look eh. Meron mga pasyente, alam mong may dinadaing, nakikita mo sa mukha. Pero sa dila, kita mo rin, syempre, di ba, sa dila. Ang healthy na dila, dapat, pink, tapos medyo meron. Ito, masyadong smooth, makinis yung dila, mapula. Kulang ka sa vitamin B12, iron, or folic acid. Kulang sa vitamin. Merong dila maputi, may mga patch, maputi, pwedeng fungal infection yan, namumuti. Meron dila na parang may puti-puti na nagmamapa-mapa, lichen planus. May dila nangingitim. Pwedeng bad breath lang to, pwedeng hindi gumagamit ng tongue cleaner, hindi nagtutoothbrush maigi, nag-iipon ng dumi. Pero pwede ring yeast infection, pwede ring diabetes ito. Diabetes, yeast infection, cancer, or poor oral hygiene. Merong dila ito, may red and white spots. Ito, medyo okay lang yan. Okay? So, depende. Meron din may singaw. Yan. Okay? So, yan lang po makikita natin. So, base sa mukha, namamaya, tumataba, meron kayong mga clues. So, para maging healthy, siyempre, tulad na sinabi ko, pilitin mas konti lang ang kakainin, gulay, prutas, maraming tubig, di ba? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Di ba? Hindi naman kailangan tubig. Kung gusto mo tubig, 4 na baso, pwede. O kumain ka ng pakwan. O baka uminom pa isang kape o ano man, di ba? So, uminom pa isang sabaw. Tubig rin yun eh. Uminom ka ng buko. So, basta ang fluid mo in a day, 8 to 10 glasses. Galaw-galaw, exercise tayo, 3,000, 5,000 steps. Kung yun lang ang kaya, pwede na. Kung kaya nyo 10,000, pero masyado malayo. Safety sa pagkain, protect from the sun. At itong mga sinasabi kong sintomas nga, i-check natin. Actually, hindi lang sa mukha, sa kamay, makikita din yung sakit. Sa kuko, nakikita din yung sakit. Sa buhok din. Pag nakakalbo, meron din nakikitang sakit. Okay, sana po nakatulong tong video para aware tayo agad kung healthy kayo or hindi. Siyempre, kung meron kayong duda, pa-check tayo sa inyong doktor. God bless po.